and it's tomorrow, not our yesterdays that last. On the cross, he cried, it's finished. On the cross, he cried, it's finished. On the cross, he cried, it's finished. My soul, since I gave him full control, and he placed me on the winning side. I am on the winning side. Yes, I'm on the winning side. I will sin no more. Will I abide? I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord. Lord, I'm on the winning side. I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side. I sin no more. Will I abide? I've enlisted in the fight for the cause of good and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. Praise the Lord, I'm on the winning side. Blessed Thursday in Team Focus! Magandang gabi muli sa inyo lahat. Nagbabalik na naman po tayo muli sa inyong paboritong programa tuwing gabi. Ang programa nating Staying Alive. Are you still alive? Yeah! And the question is the force is still with you? Yan. Yan ang pinakamagandang usapin natin ngayon. And magandang tanghali. Magandang gabi. Kasi maliwanag Naiiwan talaga. ka pa kanina, sir, sa TV. Hindi, maliwanag talaga yung mga pamata mo pagka Yes, yes. na-workout. Oo, ako madilim eh. Parang Ayan. madaling araw na sa akin eh. Hindi, pero ganun pa man ay magandang gabi sa lahat ng mga panauwi nating pandangal. Hindi Tagalog. Grabe, lalim nun, sir. Ang sharp ng memory. Panauhin pang Hindi, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood po sa atin, North, South, East, and West Corner. And to all the team Yes. members out there na nandito sa Studio Live audience natin. And even sa mga nasa Google Meet at mga nasa Facebook Live. Shoutout din sa mga kasama nating host ng mga programa sa The Preparation. Sila Ma'am Cyril, yan.
sila Ma'am Ara, shoutout din na nandun sila ngayon, tatrabaho yan sila sa BSS office. Yes, yes, And of course, yes. shoutout din kila Sir Tonyo, sila Sir Roy, and Ma'am Rona. Yan. And of course, ay bagamat di pa naman natin nakita, but good evening to our pastor. And of course, ay magandang gabi rin sa lahat ng mga nakasubaybay po sa programa na ito. Magandang gabi Sir Dominic, Sir Maki, and magandang gabi sa bawat isa nandito, si Asia, si... ay, sorry. Hype pa. Siyempre, Yeah. iniwan ko ba si Conrad sa taas eh. Oh. Ano nangyari sa mamaya? Ha? Kala ko mamaya pa usapan natin. Hindi, sila yun, kayo yun. Ako naman, alam mo naman, lone wolf ako eh. Oh, yeah. Tapos sumabol siya. So mamaya, ito yun si Ponching. Ponching, shoutout sa'yo. Kung saan ka man ngayon, diyan ka na lang. Okay. And of course, ay ganun din sa ating mga nasa Google Meet dyan. Shoutout sa inyo lahat. Mag-join na kayo dyan dahil marami na nakatapos na ang eskwelahan ngayon. Tapos na Okay, sir, yeah. kanina walang ka-traffic sa harap Yes. ako ng clinic Pumarada. Yun, wala nang... Kasi nag-recognition. Shoutout pala kay Mama Susan yan. Shoutout sa'yo. Maraming salamat sa mainit na lumpia. Ay, Shanghai pala. Yan ang post ngayon, puro Tapos, graduation. Oo, kasi nag-recognition, classroom recognition sila. Kaya Puro moving up. umulan yung pagkain sa bahay. Alam na, puro pagkain dito mamaya. Yan. Hindi, ano lang yun, sa mga apo lang yun. Sakto lang yun eh. Ay, patay. Hindi. Tag-dalawa. Maraming salamat, ma. And of course, shoutout kay Dan Hill, kay Isa, and to kay Ma'am Yang. Hello, babe. Shoutout sa iyo. And of course, Southborder young people, sa mga, ano yung grupo nyo? Chosen Jam. Yeah. Sa lahat ng mga Southborder Wild Dogs, shoutout sa inyo. Hindi, magandang gabi sa inyo lahat. And, last Thursday! Last Ngayon ay Thursday. last Thursday ng buwan ng May. Ah. At, Last week sinabi ko, last Thursday, sorry. sabi mo last. Ito talaga Ganun yung pala. last. Alam, pag di ka natin ng family time with God, wala kang Bible reading. Hindi, shoutout. Kaya nga naka-necktie tayo eh. Kasi Yes. ito yung last Thursday ng Yes, May. yes. A guest, yes. Oh. May ano kayo, may... Oh. Kalimutan ko eh. Sige. Speaking engagement, speaking engagement. Oh, yeah. Pero, ganun pa man, ay tuloy-tuloy tayo. And we will have now the recap ng ating magandang pinag-usapan. Tama. Nakalipas na Webes ng Huwebes. buwan ng May. Tandaan natin, ang pinag-uusapan natin, May the force be with you. Yep. The question is, are you already absorbing or are you still absorbing the right force or you already have a different force within you? Yeah, Sir Dominic, bigyan natin konting recap natin sa mga napag-usapan natin from the past Thursday to recap the whole month of May. Amen. Magandang gabi ulit sa inyo, Team Focus. And ang topic natin for the month of May is May the Force be with you. And ang ating text ay wala nang iba kundi yun sa Ephesians. Ephesians chapter 6, verse 10 and 11. Of course, ang force, ang binigay sa atin na ibig sabihin ng force ni Sir John nung first episode is it means power or strength which expresses an action that will manifest your action. That's right. So yun yung bagay na nagkukos kung bakit tayo gumagalaw. Ayan. Okay? Sabi nga nung first episode pa lang, almost halfway tayo of the year 2024 and marami sa atin ay mainit nung first half. Meron, 'di ba? Simula nung January hanggang ngayong May, patapos na mag-June na. And mainit, marami, puro topic, puro revival, lalo na sa mga naririnig natin na mensahe sa pulpito. Pero ang nangyayari sa mga kabataan ngayon, nawawalan tayo ng hindi natin na-maintain rather yung spiritual strength, yung momentum na sinasabi ng mga nakarang episodes natin. Bakit? Masyado tayong nakafocus sa ating sarili. Sabi nga, may the force be with you. Baka mamaya, iba na pala yung force na nagmo-move sa atin. Di ba? Masyado tayong excited, di ba? Masyado tayong excited pagdating sa gawain or hindi lang sa gawain. Masyado tayong excited sa mga ginagawa natin araw-araw pero ang hindi natin namamalayan, although we say it, amen, for the glory of God. Pero yung ginagawa na pala natin, carnality. Yan, ang sinabi ni Sir John no first episode, dapat alam natin na yung force na yan, that is the right spiritual force. Ano yung tamang spiritual force? Wala nang iba kundi yung power of the Lord Jesus Christ. Sabi diyan, yung power of the Lord Jesus Christ, doon sa verse, sa binasa natin sa Ephesians chapter 6, verse 10 and 11, yung verse doon, yung words na sinabi doon, the power of His might, the power of the Lord's might, na dapat yan ang nagkakaroon ng influence sa'yo. Yan yung force na nagmumove sa'yo, Team Focus, throughout the year. Hanggang ngayon,
hanggang ngayon, May, na yan ang dapat na nag-move sa atin. Because, hindi natin alam, pag iba na ang force na nag-move sa atin, yan na rin yung maghihinder ng ating growth. Akala natin, we are so big, we are so strong, pero hindi natin alam, ibang force na pala. Or, yung sinabi nung first episode, ang gumagalaw na pala sa atin, hindi na yung force ng Diyos, sariling force mo na. Or kung hindi yung sariling force na natin, force na ng mundo ang gumagalaw sa atin. That's why you should do the right thing. Kaya ngayon tanong, may the force be with you, makikita natin dyan kung yung ginagawa mo pa ba sa iyong Kristiyanong buhay, is that the right thing? Yan. Kaya sabi, diba, ulitin ko na yung sinabi ko kanina, sinabi nung first episode, feeling natin, ginagawa natin all for the glory of God, pero hindi natin namamalayan, carnality na pala. Okay, next episode, May 9. Marami sa atin pinag-uusapan natin yung momentum. Maraming team focus ngayon, hindi na nila ma-determine kung ano yung right force. Diba? Dapat alam natin kung yung force na yan, yung source ng force na pinagkukuhanan natin, yan pa ba ay godly or biblical? Diba yung sinabi dyan, alam ko ako nagsabi nun, dapat, for example, yung pagpunta natin sa simbahan, yung pagpunta natin sa school, for example, yung binigay kong example ng pagpunta natin sa school, diba, whether we like it or not, pupunta tayo ng school. Diba, pag umaga, tinatamad kang pumasok sa school, pero papasok ka pa rin. Dapat ganun tayo dapat ganun yung force na nag-move sa atin. Pag pumunta tayo sa church, whether we like it or not, pupunta tayo sa church. Bakit? That's Kasi right. kailangan natin yun. Yes, sir. So dun din, 'di ba? Konektado yun ulit sa pinag-usapan natin noon. Marami sa atin hindi na natin alam yung source ng force na nag-move sa atin. Is that biblical or is it godly? 'Di ba? Kasi marami sa atin tinatamad na, hindi na kumikilos ang force ng power of His might, yung ability ng Diyos sa ating buhay. Kasi pag wala yung power of His might, as we go on our lives, team focus, hindi na natin kayang i-resist yung devil sa buhay natin. Marami sa atin, grabe, for the whole month of May, January hanggang April, hot na hot pagdating sa gawain. Pero bakit nawala nung pagdating ng May? Kasi hindi niya na-resist yung devil sa buhay niya. Di ba? Kaya team focus, tandaan yan. Trust in the force, trust in the ability of God. Kasi pag nag-trust ka dyan sa ability dun sa force ng Panginoon, kahit ano pang atake ng diablo sa'yo, hindi niya kayang tumbahin yung force na meron ka. Bakit? That is the power of His might. Then, May 16, yung kami dalawa lang ni Sir RG, pinag-usapan natin doon, yung diniscuss ni Sir RG, marami sa atin team focus, madali tayong matempt. Bakit? Kasi iba na yung force na hindi natin kinikilala. Hindi natin kinikilala yung force na nagmumove sa atin. Kaya maraming team focus ngayon, hindi consistent. For the whole month of May, lalo na nung episode na yon, bakit maraming bakanting upuan dito nung episode na yon? Yeah. 'Di ba? Samantalang nung mga nakaraang episode, punong-puno yung studio natin. Pero bakit nung episode na yun, bakit walang tao? Kasi inconsistent. And sinabi nga doon ni Sir RG, wala yung force sa'yo, hindi yung force ng Diyos ang nag-move sa'yo, kaya madali kang na-tempt. Nung niyaya ka ng tropa mo lumabas, naisip mo, wala naman si Sir Jow, wala naman si Sir Maki, wala naman si Pastor, kaya hindi na ako pupunta sa Staying Alive. Ay patay. So ayan natin focus. Madali tayong madrive ng temptation dahil iba na yung force na nagmumove sa atin. Hindi natin kinikilala. Diba? Yan yung pinag-usapan natin nun. Hindi natin kinikilala yung force. Tanggap lang tayo ng tanggap. Akala natin yung tanggap lang tayo ng tanggap, hindi natin namamalayan yung natanggap natin na force, galing na pala sa kalaban. Kaya nung tinuturuan na tayo pagdating sa pulpit o pagdating sa salita ng Diyos, prinsipyo ng salita ng Diyos, ayun. Nadali tayo ng mga tropa natin. Then, last week, yung pinag-usapan natin last week, mga team focus, madali tayong manawa, madali tayong magsawa pagdating sa gawain ng Panginoon. Bakit? Because we lack momentum. Si Sir Maki ang nagsabi dyan.
We lack momentum. Bakit tayo naglalak ng momentum? Bakit tayo nagkukulang sa momentum? Tandaan nyo, momentum, dyan nanggagaling din yung force. Yan yung magkukos ng force para kumilos ka sa kristyanong buhay mo. Ngayon, dahil sa nagsasawa ka sa kristyanong buhay mo, tulad na lang ngayon, nagsasawa kang makinig sa Staying Alive. Bakit? Iba na yung momentum na kumikilos sa'yo. Di ba bakit? Sabi doon ni Sir Maki, iba din pag mali ang pinagkuhaan mo ng momentum. Kasi pag mali na, yung pinagkuha mo ng momentum, ibig sabihin, maling force na ang That's right. kumikilos sa'yo. Dapat, ang kumikilos sa'yo, yung force na ng Diyos. Kasi pag iba na yung nag-force sa'yo, ay iba na yung nag-move ng momentum mo, titigil ka bigla. Di ba? For example, yung binigay na example nilang ni Sir Joe at ni Sir Maki sa basketball. Pag naglalaro ka, dapat yung on fire ka. Diba? Yung yung naririnig nyo lagi in the zone. Diba? Yung hindi ka mo pigilan, nag-iinit. Pero pag tinigil mo yung momentum na yon, pag tinigil mo yung init na yon, bigla ka na lang mamamatay. Yeah, that's Diba? right. Sunod-sunod na yung tres mo, sunod-sunod na, sunod-sunod na yung layup mo, sunod-sunod na yung points mo, pero nung nawala yung momentum, nung tinigil mo, bakit puro baldog na? Ganon din yung sinabi nun sa kristyanong buhay natin. Biruin mo, pag nakita na ng ibang tao yung kristyanong buhay, yung buhay mo bilang isang kristyano, ang ganda na, makulay na, pero bakit nung tinigil mo biglang, ayun din, biglang nawala? Makulay na sana, pero bakit nawala? Kasi iba na yung nagmo-move ng momentum mo. Or rather, tinigil mo yung momentum. Imbis sa Yeah. pinagpatuloy mo, tinigil mo bigla. That's Bakit? Bakit? Kaya magsasawa ka sa kristyanong buhay mo. Kaya ngayon, mga Team Focus, marami pa ngayon. Di ba? Sinabi rin ni Sir Joe last week, marami sa atin nakabase sa mga parents. Base sa parents. Yung parents mo nandito sa church, may ministry sila, pwedeng usher, security. Yung mga young people leaders ninyo, area leaders ninyo, sila yon. Paano naman yung sayo, Team Focus? That's right. Di ba? Paano naman yung sayo? Huwag tayong umasa sa force ng magulang natin. Exactly. Di ba? Pag umaga, hindi ka nga mag-a-alarm eh. Di ba? Pag linggo ng umaga, hindi ka mag-a-alarm. Hihintayin mo ang alarm mo, yung magulang mo. Tama. Di ba? Hihintayin mo yung gising ng magulang mo para pumunta sa simbahan. Kaya ang nangyayari ngayon, umaasa ka sa force ng magulang mo. Kaya yung tanong sa atin, di ba, last week ni Sir Joe, paano naman yung force mo, yung sarili mo? Yeah. Kaya di ba yung sinundan ko po to, yung sinabi nila Sir Joe, di ba yung sa verse 11, put on the whole armor of God. Tandaan mo, put on the whole armor of God. Hindi ang Diyos ang naglagay ng armor sa'yo. Binigay sa'yo yun ng Diyos yung armor, pero hindi niya sinuot sa'yo. Binigay niya sa'yo, it's up to you to put it on. Di ba? Tandaan niyo yung Team Focus sa sinabi dun sa verse 11. Di ba? Parang damit. Di ba? Hindi, yung damit binigay sa'yo para suotin, hindi para pang display lang sa bahay. Di ba? Binigyan ka ng Bible para basahin, hindi lang pang display sa bahay. Ganyan yung natututunan natin last week. So, yung force na yan, Team Focus, tandaan nyo, hindi dapat yan nakabase kay Sir Joe o sa magulang natin, kay Sir Maki, lalong di na sa akin. Dapat sa'yo rin yan, Team Focus. It's up to you to put on the whole armor of God. It's up to you to use it. Kaya Team Focus, tandaan nyo yan, may the force be with you. Sir Joe, Sir Maki. Alam mo, ang pinakamaganda na sa lahat ng binanggit na yan ni Sir Dominic, babagsak talaga tayo pag pinag-usapan natin yung for Sir Dominic, Sir Maki. Team Focus, listen to this. Ang pinakakababagsakan natin dyan is the spiritual force. The Sir. most important force that you can get and that you have to pay attention to is the spiritual force. Amen. Kasi sabi ko nga kahit pa sa adults nangyayari ito Kaya nga habang kaya sa namin sa inyo, dinidiscuss na namin sa inyo ito, Team Focus, para makasanayan nyo na yung tama sa murang edad ninyo. You see, the reason why I'm giving you this is because of the reason na maraming Team Focus ngayon, you are not paying attention on the spiritual force. You see, ang force na na pinagtutuunan nyo lang ng pansin at pinipilit nyong palakasin is the physical force. You see, na kung saan pag pinag-uusapan natin yung physical force, ang pinag-uusapan natin dito pagdating sa physical force, it is the force of the material body. You see, kaya nga tingnan nyo, ang bilis mag-deteriorate ng Christianity ng maraming kabataan nyo.
ang bilis na manghina ng Christianity ng maraming kabataan ngayon, it's because of the reason, Team Focus, na nakatuon kayo sa material body. Yes. Nakafocus kayo sa material body at nakafocus doon yung force. Mas pinagtutuunan yung palakasin yung force of this material body, you see? At doon na kayo nakafocus, doon na kayo na-pay attention. Kumbaga, pinakamahalaga na sa iyo yun. You see? Kaya nga, lesser value sa iyo ang spiritual force. Kaya ngayon, as of course, it's written in the Bible, Team Focus, you should not forget this. It's in the Bible. Na ano ba ang nagre-reign sa mortal body? It's the sin. You see, tandaan nyo, sin is powerful in this mortal body. That's right. Bakit? You are living in a sinful world. Kaya nga, if you focus on the force of this material body, you can never take away the truth, the fact, young people, na pwedeng yung force ninyo, imbis na makonvert sa maayos at sa tama, makukonvert ito sa isang force that is against the true force. Amen. Amen. You see? Against saan? Sa sinasabi natin sa Ephesians chapter 6, verse number 10 to 11. Ano yun? The power of His might. The force of the might of God sa buhay mo. Kaya tingnan ninyo, obserbahan nyo, matatapos ang May, papasok na naman ang June. Okay? Papasok na naman ang June, Team Focus. Sino, sabi ko natin sa inyo, anong force ang dala-dala nyo? Yung mga tanong natin sa inyo. At ngayon, tingnan nyo, sinong nagpapalakas sa spiritual mo? Come on, amen. Or Amen. anong nagdadala sa spiritual strength mo? You see? Because kung hindi mo prioritize ang simbahan, hindi mo priority ang simbahan, hindi mo priority ang Biblia, sabi nga natin kanina sa The Baptist Lunch, hindi mo priority mag-invest sa ministry, it's already a manifestation that the force that is in you is not spiritual, rather, the force that you're carrying is just the carnal force. What's the Amen. carnal force? It's the force coming from this material body. You see, kaya nga tingnan nyo, young people, tingnan nyo up until this time, ang nakikita ko sa inyo, Team Focus, prayerfully, no? You'll grow on this. May mga ilan-ilan pa ako na you cannot deny totally yung impluensya ng mundo. You cannot still deny totally. You know the truth. You know your situation right now, young people. You cannot deny those people that are clinging in worldly standards. Hindi nyo, tinan nyo Right. alam nyo sarili nyo ngayon kung bakit most of you pa rin ay nasa untimely relationships. Amen. Most of you pa rin ay kasamang nagtatago ng relasyon ng inyong kaibigang taga-simbahan. You see? Nandun pa rin kayo. So bakit ganon? It's because you are focusing on the carnal force brought by this material body. You see, wala sa inyo yung spiritual force talking about the what? The power of God's might. That's the force that you need, and that is spiritual. You see, that's the right force that you need, that should be in you, so that yung patuloy na paglakad mo bilang isang Kristiyanong kabataan ay ayon sa pamamaraan at pamamalakad ng Diyos. Amen. You see, kaya nga sabi ko sa inyo, yung pag-deny ninyo sa ungodly force, yung pag-deny ninyo sa ungodly influences, you see, yung lakas nyo against that, kulang pa rin. Sabi ko nga sa inyo, social media alone, you cannot deny social media. You see, social media alone, you cannot, kumbaga hindi nyo kayang putulin yung attachment nyo. You can, ito na lang, ito, sa mga young people, kahit na dito sa loob, sinasabi ko ngayon, madalas ko na binabanggit ito, Sir Maki, Sir Dominic, paano ka magpakilala sa social media? That's how simple it is. You check yourself. Profile nyo pa lang, magsasabi na kung anong force meron kayo. Tama. You see, that's your profile picture. That's your profile picture. You see, displays your spiritual force or the carnal force. Tama. Amen. 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 Kaya sa totoo lang, para sa mga young people na nandiyan dyan, even nga sa area namin Yeah. Kaya even sa mga young people na nandiyan dyan, you see, maaaring marami sa inyo, naka-friend request sa akin, nagtataka kayo, but nakikita ko, pero pag nakita ko na yung magpapakilala nyo pa sa social media, nagdududa pa ako kung ikaw talaga yan Good, good.
Bakit? May Alright, kita ko, amen, pambira, amen. meron ako nakikita, nag-a-add sa akin, young people ng simbahan, pambira, may saringgan yung mata eh. Oo, May totoo. verse yan, sir. May verse yan, sir. Parang inedit lang. Power Oh. niyan. Oh, ha? Power niya. Oh, Be pambira. strong in the Lord and in the power of His Oh, might. yeah, hindi ko merong pang model type. So, alam mo yun, ibig ko sabihin model type na naka-address ka ng ganyan, pero yun ang sinasabi ko eh. Sabi ko, kung talagang, sabi ko, I don't know what's hard. No? I'm not trying, we're not trying to dictate. We're not dictatorship naman on our spiritual living eh. You see, pero kung dictatorship man, well, mas gugustuhin ko na diktahan ako ng Diyos. Yeah, that's Amen. right. That's You see, right. kung Diyos naman ang magdidikta sa pamumuhay ko, okay lang. Tama. Hindi naman tao yun ang didikta eh. Tama. You see, Sir. ito na yung sinasabi ko. Balik tayo doon sa illustrations ko. Tignan nyo, sabi ko na nga lang eh, kung paano ka magpakilala sa mundo. How do you present yourself? How do you introduce yourself to the world? You see, makikita ka kaya nilang kakaiba ka. You see, ganun lang kasimple yung tanungan natin eh. You see, that will tell if your force is physical and not spiritual. Pag nagdi-dwell in ka, ngayon, patapos na tayo. This is the last topic. Yeah? Ito yung uling usapan natin sa topic na may the force be with you. The question is, ano ang pinagtutok? What's the focus of your force? Sa mga oras na ito, on this very time, mula January hanggang ngayon, anong nagdadala ng force? Anong force ang dala-dala mo? Physical or spiritual? You see, if you cannot still deny the things of the world. You cannot still deny the influence of the world. You cannot still deny the people of the world. You cannot still deny the system of the world. Kung mahina ka pa sa pag-deny ng mga yan, team focus, let me tell you now, you have to be honest with yourself, pero ang dala-dala mo bang force is a physical force. Pang-ibabaw lang yan. Amen. Manghihina ka dyan. Later on, mawawala yan. Pababagsakin ka yan. That's right. Later on, mag-ano rin yan, magpapass away din yan. Lilipas din yan. Then sooner or later, makikita mo, mahina ka pala. Akala mo lang may force ka, pero wala ka pala. Meron ka Amen. lang black force. Hindi force ang meron sa'yo, force. You see? Kaya ko sinasabi sa inyo yan, kasi you have to be a team focus. Check nyo sarili nyo ngayon. Maraming nasa stations ngayon. Ilan lang yung mga nasa Google Meet natin ngayon. Hinahanap ko, naway na check ng mga group leaders ninyo as I am instructing them to check you. Naway natutulungan nila kayo at nagiging blessing sila sa inyo ngayon na namomonitor kung nasaan kayo ngayon. Kung nakakasubaybay kayo or hindi. Amen. You see? Kasi sa totoo lang, wala nang klase eh. Wala na, sir. Wala na. Wala na. Nasaan ka ngayon? You see, bakit wala yung iba dito? Anong force ang dala-dala mo na nasa anong force nandiyan yan? Hindi ko alam. Anong force ang dala-dala mo? Yeah? Anong force ang dala? Ikaw, may ministry ka sa simbahan na ito. Aha. Anong force yang dala-dala mo diyan? Anong nagpo-push sa'yo na force to do your ministry? Physical or spiritual? Because if it's physical, bakit parang bawas yung mga cameraman mo dito? Oh, di ba? Ibig ko lang sabihin sa'yo, napaka-importante lang yung sinasabi ko sa'yo. Ilustrasyon lang yung binabanggit ko. Pero realidad yun. Na may kasamang patama. Oh, di ba? How many of the staff na young people that you can be here na dapat sanayin nyo na lagi na alam nyong staff kayo, magpakilala kayo na manggagawa kayo ng simbahan sa social media at anumang activities ng simbahan, andudong ka. Kaya ngayon, June, talaga istriktuhan ko yan eh. Wala nang makakatapak sa third floor na hindi nagpe-perform. Tama. You see? Bakit? Ayoko magsama-sama tayo on the physical force, young people. Huwag tayong magdikit-dikit at magsama-sama tayo. Ang reason ng closeness natin kasi close tayo. Close tayo physically. Close tayo sa sistema. Pag pinag-usapan na natin physical dito, Sir Dominic, Sir Maki, ang tinutukoy ka dito yung worldly attachment na. You see, huwag tayo magsama-sama ng worldly attached. Na tayo worldly attached, but dapat magsama-sama tayo by principle. Amen. Amen. You see, pinapractice ng mahal na pastor natin yan up until this very time. Even on some of the pastors na sinasabi niya na hindi niya ka-prinsipyo, hindi niya kaaway, pero hindi sila pwede magsama. Right. The same thing din dapat sa ating young people.
Pero hanggat hindi pa tayo umaabot sa level na yan, ibig sabihin, you have to be honest, baka ang force mo ay nakatuon pa on this mortal body. You see, dito ka pa. Naka-focus ka pa. Kapag kasi ganito yan, sir, makidugtong-dugtong yan eh. Pagka nakatuon ka sa force for this physical, for this material body, alam mo kung anong implication ng iyong pamamalakad sa buhay? Emotional. Tama. That's Because ang reaction ng physical is emotional. Pero ang reaction ng intellect ay spiritual. That's why ang nagpapalakas ng intellect, young people, is spiritual. You see, kung gusto niyo na magkaroon kayo ng intellectual force, ang pinag-uusapan natin dyan is the moral force. Pag pinag-usapan natin yung moral force, it will always come to the intellect. It will always boil down to your intellect. You see? Kasi sabi ko nga, moralidad ang usapan. Ito ay ilustrasyon naman. When we talk about morality, the moral force should always be driven by the intellect. That's right. And your intellect should always be developed by the spiritual force. Amen. By the wisdom of God. Tingnan nyo, bakit maraming mga young people ngayon, wala na kayong pakialam sa moralidad? Yun. Worldly Tama, speaking, tama, wala tama. nang Amen. pakialam ang mga young people ngayon. Very, kakagaya sa mga artista, sa mga actors and actresses, kaka-follow ninyo. Ano nangyayari ngayon? Ano nangyayari ngayon sa inyo? Young people, ano ngayon ang mga pinapanigan ninyo na moralidad? Moralidad ng mundo. Yes, sir. Kaya ngayon, tamang kasuotan ng babae na ang ganda ng pinasa ko. Ewan ko, napanood nyo yun sa BIG, sa GC natin, na pinasa ko na yung babae, yung feminist daw ay talagang kinontra siya ng isang lalaki. You see, maganda yun pagka napanood nyo yun eh. You see, bakit? Tignan nyo, anong moralidad meron sa mundo? Nakabase sa physical. Dahil nakatuon sa physical, sa mortal body, tignan nyo, anong moralidad meron ang mundo ngayon? Ang mga kabataan ngayon, too low. Amen. Amen. Wala na kayo. Kaya hindi nyo na ma-attain yung respect sa inyo ng tao. It's because ang baba ng morality. Bakit sa nakabase ang morality? Sa physical. That's right. Amen. Hindi pinag-iisipan. Para sa kasuotan, gusto mong respetuhin ka, pero hindi ka respeto yung suot mo. Gusto mo pagdating sa gusto mo maka-achieve ng respect. Gusto mo na respetuhin ka, pero yung kilos mo at pananalita mo, hindi ka respeto. Wala kang pinaninindigan na karespeto. You see, bakit ganyan ang kabataan ngayon? It's because their morality is low. Their moral force is driven by their material body. Tama. Amen. 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 Nandito lang sa katawan na to nakatuon eh. Nakafocus. Kaya nga kung anong gusto ninyong gawin sa katawan niyo, yun lang yung morality ng kabataan niyo yun. Akalain mo, kababae tao. Ngayon, dati, pambira, kahihiyan sa, nabutan ko pa yun, kahihiyan sa lalaki magpatato. Yeah. Pero ngayon, babae pang maraming tato. Snoopy pa. Hindi lang yun, marami. Maraming klase, kitang-kita niyo sa social media. Ang nakakalungkot, team focus, kung ikaw na young people, parang gusto ko rin magpatato ah. Yeah, tama. Parang ano no? Parang sabi nga, parang pakiramdam mo, ang ganda mo at ang lakas ng dating mo pag may tattoo ka. Tama. Sige. You see? Akala mo, anong justification na naman yan? It's my personal art. It's my personal choice because it's an art. Diba? Art daw yun eh. It's an art. Art. Ang pagkakaalam ko sa simula, ang art nilalagay sa tamang lalagyan. Sa canvas. Sa canvas nilalagay, hindi sa katawan. Balat canvas eh. You see? Na kaya ko sinasabi sa inyo, young people, ilustrasyon lang yan. Amen. Bakit dumadating sa ganyan? This should be a warning. It should serve as a warning for you not to be in that situation. Amen. Para hindi ka mapunta dyan, as our topic for this May ends, you have to pay attention to the force that is driving you today. Anong force? Let me encourage you, young people. Team Focus, listen to this. The best force that you should achieve that you should attain, that you should have in your life para tuloy-tuloy na marespeto ang buhay mo, irespeto ang buhay mo, hindi ka ilulook down ng mundo, at titingalain ang Diyos sa buhay mo. Make it sure that the force that is in you tonight is the power of the Lord's might.
Yan, napaka-importante. Baka may gusto kayo dagdag, Sir Mang. Yes, sir. Spiritual force, napakaganda ng ating pinag-uusapan, Team Focus. And as this topic comes to an end, alam nyo, napakaganda na magkaroon kayo ng self-check. Because that's the only key para makita mo kung anong force bang talagang nasa iyo ngayon. Mahirap yan kung magpapalabas ka ng force, pero wrong force din naman pala. Kumbaga sabi ko nga sa discipleship you've got to disciple yourself first before you disciple others. Kasi kapag hindi mo na-disciple ang sarili mo, tapos magdi-disciple ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 5 na kayong problema ng Diyos. See that? Ngayon, kung magpapalabas ka ng force, kasi ito yan, alam nyo, statistics says, Sir Jao, ayon sa statistics natin ngayon, the most influential people ngayon is the young people. Oh yeah. Oh yeah, yan talaga. Makikita niyo yan, masasabi niyo rin yan, and alam niyo yan, Team Focus, kasi kayo mismo, influensyado ng mga sinasabing young people sa labas. Di ba? Ng mga kabataan sa labas. Alam niyo kung bakit? Young people nowadays are driven by those things na kung saan ang nalilift up is their personality and not the personality of God anymore. Yeah. Amen. Kaya nga, yung impluensya na pinapalabas ngayon ng maraming kabataan, it's a wrong influence. Yeah. Kaya nga, itong pinag-uusapan natin, Team Focus, you've got to submit yourself under this topic. Alam niyo kung bakit? Kasi if you are on if the right force is with you, then the right influence is with you too. Yeah. Ngayon, kung tama ang force na nasa iyo, tama ang mailalabas mong force. Na ano yun, sabi ko nga sa inyo kanina, kung tama ang force na nasa iyo, tamang impluensya ang nasa iyo. Now, kung tama ang impluensya na nasa iyo, ano ang mailalabas mong impluensya? Simple lang, tama rin. Di ba? Kaya nga, Team Focus, ito yan. You've got to check yourself. Kasi, tandaan mo, lalo na sa atin, dito sa ating simbahan, ang groupings natin dito is by age. Yeah. Those na nasa 24, nakatingin sa inyo yung mga younger age hanggang sa makarating yan sa pinakababang age ng Team Focus natin. Halimbawa ngayon, meron tayong isang juniors dito. Saan niya nakatingin? Sa Team Focus. Sino yung tinitingnan niyan? Yung pinaka nasa early age ng Team Focus. Now, sino naman yung tinitingnan niyang nasa juniors na nasa early age? Yung mas angat pa sa kanya. You see, you will pass the force later on kasi Team Focus. Yan yung pinag-uusapan natin dito. Yeah. Kaya nga, napakaganda ng binitawan ni Sir Jao. You've got to check kung anong klaseng force ang nasa iyo. Kasi if that force is not an spiritual force, then you've got to check our topic. Bakit? Diyan sa topic natin, makikita mo yung verse. Ano ang sabi diyan? Be strong in the Lord and in the power of His might. Not your might, but God's might. Amen. Kasi, yung sinasabi ko nga sa inyo kanina, ang nabibuild up na sa maraming kabataan ngayon, kaya nga, tinan nyo kanina yung mga binaybay na kasalanan ni Sir Jao. Kasalanan sa mundo na ito, na naipapasa ngayon sa inyo mga kabataan. Diba? Kung bakit yun, kasi those things na nasa inyo ngayon is a wrong force because masasabi mong maling force yan, maling puwersa yan. Alam mo kung bakit yung focus? Kasi it's all about you. Yeah. There is nothing about God dyan sa force na meron ka. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, tinan nyo, you will pass that force. You will pass that force. Ilan kayo ngayon ang nasa wrong force? Ilan ngayon ang nasa maling puwersa na kita nyo ngayon ilan ang mga kabataan ngayon ang nagsasama-sama? Ano ang hikayat nila? Magkaroon tayo ng isang boses. Yeah. Di ba? Magkakaroon ng isang boses para maisabi at maiproclaim. Maiproklama kung ano ang boses ng talagang kabataan. Natatanungin ko kayo, ano ba talaga dapat ang maging boses ng kabataan? Di ba? Now, tinayin nyo, ang dami na nagmungkahi na maiproklama ang boses talaga ng kabataan. Ilan kaya sa mga kabataan na yun ang nasa maayos na kalagayan ngayon? You see? Na kung titingnan nyo, kung pag-aaralan ninyo, Team Focus, wala sa kanila ang nasa maayos. Oh yeah, masasabi natin nakapagtapos sila ng maayos. Oh yeah. Meron silang degree, meron silang ganto, sikat sila. No, that's not my question. Kung ano yung na-attain nila, ang tanong ko, anong kalagayan nila ngayon? Anong kalagayan nila ngayon? Actually, the fact is that they belong to the rebellious group. Yes, sir. Yun nga eh. Kaya anong kalagayan nila? Kasi the results will not come yung biglaan eh.
Halimbawa, nakapagtapos ka, bang, okay na agad, may resulta na agad yan. No. Hindi mo dun makikita pa ang resulta eh. Yeah. Kaya nga, tinan nyo, nasa ang kalagayan nila ngayon? O yeah, isang boses nga sila. Doon sa isang boses na yon, ilan sa kanila ang talagang nagkaroon ng maayos na buhay? Yeah. Wala. Wala. Alam nyo kung bakit? Nasa maling force sila eh. Because they thought that the things of this world, at by attaining the things of this world, makakakuha sila ng right force. No. It's not about physical attainment, young people. It's all about your spiritual attainment. Kung ano yung makukuha mo, spiritually. Kaya nga ang ganda ng pinag-uusapan natin. May the force be with you. Anong klaseng force to? Diyos. Yeah. Puwersa ng Diyos dapat ang mapasayo. Yung power na nagagaling mula sa Kanya. Bakit? Balik tayo sa nakaraang sinabi ko. Last Thursday sinabi ko. Because the things that we will be fighting, hindi naman yung mga nakikita natin eh. It's about those things that is behind your back. Yeah. Yung aatake mula sa kanan, yung aatake mula sa kaliwa, yung aatake mula sa likod. Hindi yung nasa harap mo. Kung merong mang pinakapaboritong pwesto ang attacker, yung nasa hindi mo nakikita. Ano, what's my word, Team Focus, kung nakikinig kay last Thursday? What's the word na nag-fit dyan? Saan sila umaatake? Sa front? No. Blind side. Doon sa kung saan sa hindi mo nakikita. Sa sasakyan, ang tawag dyan, blind spot. Di ba? Karamihan ng tama ng sasakyan, pansin nyo sa gilid. Bakit? Kasi yun yung mga matatagal na hindi mo, yung tipong liliko ka, akala mo maluwag na, pero may blind spot pala, doon ka ngayon ma-aksidente. Kaya nga, ang tanging panglaban natin dyan is the spiritual force. Kasi kapag meron kang spiritual force, Team Focus, listen to this. Pag meron kang spiritual force, ano ang kasunod? Noong verse natin, you will now have that kind of interest to choose the things na makukuha mo is the things na nanggagaling sa Diyos. Yeah. Di ba? Ulitin ko pag meron kang spiritual force, kapag itong force na pinag-uusapan natin ay napasayo, magkakaroon ka ngayon ng interest to put those things in you para mas lalo, to put God things in you para mas lalo pang mapalakas to. Kaya nga anong kasunod? Be strong in the Lord and in the power of His might. What's the next? Put on the whole armor of God. Di ba? So magkakaroon ka ngayon na interest, okay, para madagdagan pa tong puwersa ko, kailangan ilagay ko to. Di ba pag nag-i-edit, ako kasi Sir Dom, alam naman, nag-i-edit tayo. Mas mapapansin nyo yan, mas magaganda pa ang quality nung, para lang sa mata mo I'm not talking about the finished product. Sa mata mo, di ba kasi, kapag umaasa ka sa battery lang nung laptop or let's say computer mo, pag pumatak na yan ng 40%, babawas yung brightness kahit di mo binabawasan yung brightness. Biglang magdidilim yan. Biglang magdidim ng konti yan. And for you na ikaw, gusto mo makita yung quality habang ginagawa mo, yung pagbawas ng brightness, masakit sa mata mo yun. Yeah. Masakit sa mata mo yun. Na anong gagawin mo para ngayon ma-expose pa yung beauty ng ginagawa mo? Put the charger on. Ilagay mo yung charger. Para bumalik siya sa normal rate ng kanyang brightness. Hindi mag-dim. Mag-auto kasi, di ba? Auto Yes, save. Mag-auto save siya. Power mode. saver. Mapupunta siya sa power mode niya eh. So mababawasan ngayon. Na pag nabawasan yon, ikaw na nag-i-edit, gumagawa yan, mahirap mo makita yung beauty. Kaya ano minsan gagawin mo? Sagad na yung zoom mo pero nakaganong ka pa sa computer. Sagad na yung zoom mo pero nakaganong ka pa sa laptop mo. Di ba? Magkakaroon ka ng isang bagay na gagawin mo out of your instinct na lang. Bakit? Amen, amen. Hindi mo ginawa, hindi ka naglagay ng isang bagay para ma-enhance yon. Yeah. So ano ngayon ang gagawin mo para makita mo yung beauty nung ginagawa mo? Saksak mo yung charger. Amen. Bakit? Pag sinaksak mo yung charger, madadagdagan yung power ng laptop, madadagdagan yung power ng computer, babalik siya sa normal brightness niya, makikita mo yung beauty ng ginagawa mo. Hanggang sa makita mo yung resulta, yung pinaka-finished product, mapiplease ka. Amen. Yeah. Makikita mo maayos. I-relate natin yan sa buhay mo, biglang Team Focus. Ito sa ating pinag-uusapan. Ngayon, meron ka ng spiritual force. Paano mo may enhance yan? Just go to the next verse. Put something sa iyo na mag-i-enhance ng spiritual force mo. Amen. Kasi
pag hindi kayo naging mindful dito, Team Focus, yung sinasabi ni Sir Joe kanina, that some of you are still on that kind of sin na alam mo namang kasalanan yan, it's because you don't, hindi ka gumagawa ng isang bagay na makakapag-enhance palalo ng iyong spiritual force. You see that? Kaya nga anong kasunod? After you be strong in the Lord and in the power of His might, put on the whole armor of God. You put something in yourself na mag-e-enhance noong spiritual force. Kaya maraming Team Focus, maraming kabataan ngayon, ang still, minsan magugulat ka na lang, sasabihin sa atin ni Sergio, wala na sir, balita ko ba si ganito, ganyan. We're not trying to get stories from other people Lalabas kasi at lalabas yan kapag hindi na-enhance ng mabuti ang iyong spiritual force. Tandaan mo, you are not fighting the devil ng harap-harapan. Yeah. No. Aatake siya sa iyong mga blind side, sa mga bagay na kung saan hindi mo makikita. That's right. Kaya nga, kailangan mo ma-enhance yung spiritual force na yan. Kailangan ma-enhance tong force na meron ka. Kailangan patuloy na ma-develop yan. So ano ngayon ang mangyayari? Put on the whole armor of God. Kaya nga kung tatapusin niyo yung verse na yan, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Tingnan nyo. Reality check. Reality. Nangyayari talaga. Ang daming mga kabataan ang nasa simbahan naman pero still napapahamak pa din. Amen. Bigyan ko kayo ng perfect example. Gusto niya? Shout out sa inyo. Ang dami nating kumakantang Team Focus sa special number pero hindi nyo makita dito ngayon ng live. Tama, mali. Reality check. Shout out sa inyong lahat. Init na. Iilan lang ang nakikita ko dito. Pero pag performance ng Wednesday, nandun kayo lahat. See? Yan ang sinasabi namin dito. Bakit? Bakit natin? We're not here to put you to shame. Kasi kailangan yung force na nasa inyo na, kailangan ma-enhance yan. Kasi pag hindi na-enhance yan, kukunin ng Diablo sa inyo yan. Anong sabi namin ni Sir Joe kanina sa Baptist Lancer Dome? Alam ng Diablo na sa maayos ka na ground nagtanim. Yeah. Ano pang lusot ng Diablo doon? Wala na. So anong gagawin ng Diablo ngayon? Sasabayan ka niya sa good ground. Kalahin mo yun, Sir Dom. Anong gagawin niya? Magtatanim siya ng tares. Para pag bunga ng wheat, magugulat ka doon. Pag hindi mo napansin yon, ang liit. Na-choke yung wheat mo. Na-choke yung tamang tinanim mo. Di ba? Kaya anong kailangan tanggalin? Pero pag hindi ka naging mindful doon, ganun din ang bagsak dito sa ating pinag-uusapan, Team Focus. Di ba? Meron ka ng spiritual force yung sinasabi ni Sir Joe. Tulad na, yun, perfect illustration yung sinabi ni Sir Joe kanina. But still, you are in that kind of sin na alam mong matagal nang nilalaban dito ng ating pastor, ng ating mga programa. Di ba? Nadudung ka pa rin sa kasalanan na yon. Bakit kaya? Ano kaya ang problema? Is it the problem pa rin kaya ay nasa programs? Well, I don't think so. You know what's the problem? And maybe you will try to check it. Baka hindi ka gumagawa ng isang bagay para ma-enhance yan. This force will be nothing pagpasok ng June kapag hindi mo enhance yan. That's right. Amen. 5 binigyan ka ng Panginoon ng 5 Huwebes. Tama ba? 5 Yeah. Huwebes. Binigyan ka ng Panginoon ng 5 Huwebes para mapasayo ang spiritual force. Pero lahat yan walang kwenta kapag itong pagpasok ng June, hindi ka gumawa ng isang step para ma-enhance ang spiritual force mo. Again, Team Focus, you've got to wake up. Kasi itong laban na binibigyan natin ngayon, itong laban na ginagawa natin ngayon ay hindi biro. Kung narinig nyo ang preaching ni Pastor Hill last Sunday morning, kayo ang pwedeng maging biktima niyan someday kung hindi kayo makikipaglaban ngayon. Amen. Kayo ang magiging biktima ng bill na yan kapag hindi kayo naging mindful at hindi nyo na-enhance ang inyong spiritual force na sinasabi ni Sir Joe kanina. Kaya nga nandito kami, Team Focus, na sa pagtatapos ng buwan na ito, may the force, the spiritual force, be with you. At kapag nasa inyo yan, make sure that this coming June, you will enhance it. Amen. Sa paano pamamaraan? Just go to the next verse. 2 verse yan. Hindi lang isang verse yan. You've got to put something para ma-enhance yung force na nasa iyo.
And once you have that enhancement, panatiliin mo yan. Believe me, hindi ka magsasawa sa mga ginagawa mo para sa Panginoon. Kahit ano pa mangyari, yayain ka man, hindi ka man yayain, bigyan ka man ng mga material na bagay, hindi sa'yo mawawala yan if you still have that force at may enhance mo yung force na yan. Sir, Amen. sir may guns na dagdag, Sir Yes, Dom? sir. Ang ganda ng topic natin, Team Focus for the whole month of May. Alam niyo, Team Focus, di sa mga shinare ni Sir Jad, ni Sir Maki, Team Focus, yung force na nag-i-influence sa'yo, naisip ko lang Sir Maki, Sir Jow, hindi lang ikaw ang gagamit niyan. Team Focus, tanda mo yan. Yung force na nag-i-influence sa'yo, whether it be spiritual or carnal na force, hindi lang ikaw ang gagamit niyan, Team Focus. So imaginein mo, kung maayos yung Krisyanong buhay mo ngayon, kung naging maayos yung buhay mo, imposibleng hindi maging maayos yung buhay na susunod na gagamit niyan. Ang ganda yun, Team Focus. Pero ito rin ang isipin mo. Kung sa tingin mo sira yung buhay mo, sa tingin mo ba maayos din yung buhay ng iba? Nagagamit ng force, nag-force na nag-influence sa'yo. Kaya Team Focus, isipin natin yan. Lalo na ngayon sa panahon natin, napakadaling masway ng kabataan pagdating sa mga bagay, pagdating sa labas. Pambira, kahit yung, biruin mo, yung mga ads sa YouTube, kahit 15-10 seconds lang na video yun, madali nang makatch yung attention Totoo mo. yun. Team Focus, mga 5 seconds, 10 second videos lang, madali nang makatch yung attention mo. Patunay. Patunay. Yung pag hindi mo yung ini-skip mo. Ayun. Pero pag nakatch yung attention mo, tatapusin mo yan. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Diba, Team Focus? Imagine niyo, ganun lang yung Team Focus. Yeah. Just seconds. Seconds lang yung pwedeng gamitin ng Diablo para Tama. makuha yung attention natin. Iba na yung force na nagmumove sa atin. Amen. Ngayon, nakikinig ka ngayon, yung amen mo siguro, grabe yung firm ng amen mo, pero mamaya, baka after nito, pagka-swipe mo lang ng Facebook mo, iba na kagad nung makita mo. Yeah. Hindi, actually may chat sila ngayon. Sir? May chat siya ngayon. Ay, patay. Naka-dual screen yan. Nakadual screen. Dual screen yan. So, Team Focus, isipin niyo, Team Focus, hindi lang ikaw yung gagamit ng force na nag-i-influence sa'yo. That's right. That's right. Kaya gusto ko po yung binigay niyo, Sir Maay, kanina na influence. Tulad na lang nung kabataan, yung mga juniors na nanonood ngayon. Supposedly, hindi pa sila dapat dito sa Team Focus, pero nanonood sila dito. Bakit? Alam nila yung force na pwedeng mag-influence sa'yo through this program ay pwedeng maging maganda yung force na epekto nun sa buhay niya. So, dapat Team Focus, isipin niyo yung Team Focus. Isipin niyo mahigit kayong, be honest, Team Focus. It's time for us to pray. Manalangin sa Diyos, ilapit mo yung sarili mo sa Diyos at sabihin mo, Panginoon, let your force be with me. Amen. Kasi pag hindi natin inisip yan at hindi natin nilagay yung force, yung might, the power of God's might sa buhay natin, nako, baka mamaya maglalapit-lapit ka kay Sir Joe, Sir Maki, pag-pray niyo po ako. Diba? Actually, hindi na sila lalapit. Ano Because daw? they know the truth of what happened to them. Oh, sorry. Pag nangyari yun, ang lalapit na lang ay yung magulang kay Pastor. Huwag niyo nang paabutin yung ganun, Team Focus. Diba? Yung hindi mo na alam yung gagawin. Diba, Team Focus? Kaya, isipin niyo, Team Focus, with this program, isipin mo na, with this episode, isipin mo na, pag-pray mo na sa Panginoon. And yung sinabi kanina sa mga ganda nun put on. Pag nanghihina ka na, pag nararamdaman mo na pamatay na yung momento mo, pag nararamdaman mo na pabagal ka na, ibalik mo yung sarili mo. Ikaw na mismo yung maghanap ng paraan para bumalik yung momentum na yun. Huwag mo nang asahan na yung hintayin na pag tumigil yung momentum, hintayin ko na lang, wala pang sinasabi si nanay. Hintayin ko na lang kasi wala pang sinasabi yung area leader ko Huwag mo nang hintayin, ikaw na yung gumawa ng paraan na bumalik yung momentum, Team Focus. Amen. Amen. Diba yung, ang gusto kong gawing example lagi yung paghuhugas ng plato. Kailangan pa ba laging sabihan ka ng magulang mo na maghugas ka ng plato after mong kumain? Diba? After mong kumain, sa lamesa, diretsong hugas agad. Hindi yung magtuturuan ng magkapatid. Si kuya na, si ate na. Patay. Diba? At ganun din sa Krisyanong buhay natin. Pagtapos na yung momentum, maghanap ka ulit ng paraan na bumalik yung momentum, Team Focus. Kaya yun po, Sir Maki, Sir Joe. Alam nyo, pinaka-importante sa lahat dito, young people, Team Focus, you really have to pay attention. You really have to pay attention
you really have to pay attention sa bagay na talagang alam nyo namang makakatulong sa inyo. Yes, sir. In fact, you already, some of you, lalo na kung dito na kayo nanggaling, dito na kayo lumaki sa simbahan na ito, Team Focus, bago pa kayo mapunta sa Team Focus, dito kayo galing kayo sa junior church, then napunta kayo dito, Sunday school pa kayo, junior church, and then nandito kayo sa Team Focus, magkakasama tayo. You know what's wrong and right already. Amen. You Amen, know sir. if Amen. your force is, you know already if your force is carnal or spiritual. Amen. You know if the right force is within you tonight. Alam mo yan sa sarili mo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, if I'm going to check some of you, wala kayo dito eh. You see? Yan ang problema. Sabi ko nga sa inyo, we're not doing this to scare you at saka parang sinasabi no, hindi. Sabi nga nila, simbahan daw natin, parang dahil bawal, dami ganitong, higpit naman. No, it's not about higpit. It's not about pinagbabawal. It's all about God's standard. Yeah. Amen. Ganda yan. Tandaan nyo, magre-react kayo. Team Focus, you will react accordingly. You see? You will react. You will have an improper, unbiblical, and carnal reaction. Yeah. Pag nagsalita kayo, no, bro, grabe naman simbahan natin, parang higpit. Grabe naman simbahan. Pagka may ganyan kayo reaction sa simbahan, ibig sabihin, hindi pa nagsisink in. Hindi pa kayo synchronized sa force na itinuturo ng simbahan na ito. Amen. And that is not a bylaws of the human being, but it is the standard of God's living. Tama, Amen. tama. You see, we are living now in God's standard. Kaya mataas yan. Hindi pa pwedeng pumarehas sa mundo yan. Tama. Kaya pagka ang force na nasa iyo ay carnal and not spiritual, you will have an ungodly reactions. Yeah. Sa mga napapakinggan nyo dito, Amen, amen. sa mga napapakinggan nyo sa pulpito, sa mga napapakinggan nyo from the assigned people na ibinigay sa inyo ng Panginoon para matulungan kayo na mamuhay ng tama. Yeah. Maganda yun sabi ni Sir Joe, nung last lang, na maano ko lang, yung tamang, pagdating kasi sa tamang force, isa rin yan. Kung titingnan mo, Sir Joe, di ba? Yung pag pinag-usapan natin, the right force. Let's say, for example, sa gamit, di ba? Pag sa gamit, dapat makuha mo yung pinakatamang force, halimbawa sa screw, at saka usapang screw, Sir Joe, at saka ano nga yung pinapatong sa washer. Yan, tama ba? Washer, no? Yung sa washer nila, sa likod, there is an exact force between those two na dapat mong pagtagpuin para magamit mo siya na maayos. Di ba? Pero pag yung dalawa ay loose, hindi mo magagamit yun na maayos, at kung saan man nakalagay yung gamit na yon, saan man nakalagay yung screw at washer na yon, sa isang gamit, pag hindi mo na pagtagpo yung tamang force nilang dalawa, magre-react yung gamit na yon not according doon sa tamang force. Di ba? Kumbaga, sa gamit, manginginig. Kung sa sasakyan, anong tawag natin dyan? Makakarinig ka ng mga kalansing. Di ba? There is a problem with that. Pero, ang pinakamaganda doon na makikita nyo, na lumalabas ang problema kapag loose ang force. Pero kapag tama yung force, yung tama yung higpit na nandoon, yung sinasabi nyo, gamitin natin yung word na sinasabi nyo, higpit. Pag tama ang higpit, mas magandang gamitin ang gamit. Amen. Kaya nga, mas pipiliin nyo, Team Focus, sa kolokyal at gagamitin natin yung salita na ginagamit ninyo. Mas pipiliin nyo ang higpit kaysa sa maluwag. Alam nyo kung bakit? Mas pipiliin nyo ang tamang higpit kaysa sa loose kasi lahat ng delikadong bagay nasa loose. Nakukuha ninyo? Ang pagkalas ng isang bagay, nasa loose. Ang pagkasira ng isang bagay, papunta minor to major problem, saan nagsimula yan? Sa loose. Amen. You see that? Kaya, ngayon, balik tayo doon. Force. Kapag tama ang force mo, higpit of the church is not the right word to use. Yeah. Sabi nga ni Sir Jao, kasi magre-react kayo dyan kasi hindi normal ang nasa inyo. Man. Yung panginginig nyo, pag may ginagawa kayong kasalanan, totoo yun. Bakit? May maluwag na screw sa'yo eh. Magre-react ka kapag tinamaan ka sa mensahe ni Pastor, pag tinamaan ka sa programa natin ganito, normal na mag-react ka kasi may hinihigpitan sa'yo. Ganun lang yan, Team Focus. At kapag nakuha mo yung right force, bagsak tayo ulit sa sinasabi ni Sir Jao, spiritual force. Yeah.
Yeah, and I believe na naging maliwanag yun sa inyo, young Amen, people. sir. Kaya Amen. nga, Amen. may, our prayer is that the spiritual, biblical, and the power of the Lord's might, that's the right force. And prayerfully, that force will be with you. Amen. Amen. Choose that force will be with you, Team Focus. Alright? I hope ay pinagpala tayo ang tabayanan nyo sa mga susunod nating topic this coming June. May panibago na Yun. naman tayong Amen. pag-uusapan. Alright? So, bago tayo magtapos for the last Thursday Thursday of of the this month. month of May, Amen. ay atin ang maling kamustahin ang mga nanonood sa atin ngayong gabi na ito. Alright? Boy, shout out! Paso! Good evening, Team Focus! Ayan. Amen. Good evening sa'yo, Brother Jay. Good evening, Sir Kamusta Steven. ka? Okay lang, sir. Okay lang, sige. Napakaganda. Oo nga, mukhang okay ka. Okay, ayun. Magandang meron? gabi muli sa inyo. May sound kaya tayo? Sana may sound ako. Sa Hello? mga nanonood sa FB, sana may sound ako ngayon. Kasi dami Amen. daw, Amen, sir. dami daw nagre-reklamo, sir. Wala Oo nga, daw sir. akong sound. Kulang daw, kulang. Kulang. Bahal. Masyado mahina boses mo. Si Sir Ramir, siya na po ang pagalitan nyo. Opo. Siya po Ayan, yung blame nyo. so, magandang gabi muli sa inyo lahat at welcome na naman sa ating pag-shoutout. Amen. Eh, syempre, yung shoutout natin, marami tayong first-time visitors ngayon. Di ba? Yes, sir. 20, almost 20. Oh, at Yes, dito sir. sa akin sa listahan ko, meron tayong 18 first-time visitors. Amen. Amen. Maraming Sa amin, dalawa. salamat. Yun, 20. Yun 20. nga, sabi ko. 20. Sorry. Ayan, siyempre, shoutout na natin sila. Unang-una, mula sa Southeast Station, si Pia Kiambao and si John Trev Berida. Ayan, Amen. shoutout si Ned, Sister Sharon. Maraming salamat po. And ganun din, mula sa area ng Pasay West, Villamor, meron naman silang 8 first-time visitors. Amen. Yan, ganun din naman sa South Border, si Shane Baroga. And ganun din, meron ulit sa Pasay West Station, Gate 1 area. Yan. Ito si number 1, 2, 3. Yan. Si Jasmine Rica, si Ay, Cedric mga first Shane. time. Oo nga, first Okay. time. Yun Saan eh. mo lang 1, 2, 3 lang Oh, eh. yung bilang nga. Okay. Sige na, Sige na. And ganun din si number 3, si Faye Cabrasal. Ayun. May number kasi. Amen. Ayan. Okay, sir. And Sige, syempre, go. ganun din, pinapa-shoutout ni Sister Leia mula sa Ramos Tarlac, ang kasamahan natin na deaf. Ayan, mula sa Ramos Tarlac, si Ninya Milio. Ayan, shoutout po sa inyo. Ayan, welcome po sa panonood ngayon sa episode na ito. And syempre, meron din tayong first-time visitors mula sa Pasig Station. Meron tayong 5 first-time visitors doon. Ito sila Alfonso, si Raison, si Ariel, si Aika, and si Cedric. Welcome din sa inyo lahat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Amen. And ganoon din, syempre, sa mga kasama nila, kay Justin, kay Ezekiel, kay Chad, kay Vincent, kay Christian, and kay Clarice. Yun. Yan. Shoutout sa inyo lahat mula dyan sa Pasig Station. Ikaw naman. Shoutout din natin yung mga taga Pasay West. May isa naman tayong Pasay West areas dyan sa Gate 3 Malibay. Si Rica Danao galing sa Obedient Ruth. Si John Paul at pati na rin dyan sa East Family sa Silverio. Pati na rin po dyan sa Central East Station. Dyan sa, ano pangalan? Janelle Sorio. Ayan. Pati na rin po kay Hannah Kim at kay Sofia. Kay Aryan. Kay Aryan Joy. Hindi ko alam kung tama ito. Sige. Kay Aryan Joy, kay Justin and Tricia, kay Greg James. Ayan, shoutout sa'yo. Hinihintay ko solo mo sa Sunday. Amen. Pati rin po ang Valorous JL at ang mga nandyan kasama ni Sir Kuya Ruben Obido. Shoutout din po. Meron po tayong mga actual na first time dito. Si Michelle at si Ate Alexandra Haveliana. Yan, mga kaibigan po namin, sir. Galing po sa Davao, And sir. welcome po. Yan, mga first time po nila ngayon, sir. Mag-ina po yan sila ngayon, sir. Magkasama po. Amen. Sir, yun lang po. Ayun lang, maraming salamat po sa mga nag-send, nag-update sa ating GC. Maraming salamat po, sir. Back to you, sirs. Back to you. Yoy! Yun! Wala pa. Yan. Amen. Yan. Alright, muli magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa na ito. Yep. Gusto ko lang i-shoutout. May pinahabol si Ma'am Charina. Na-shoutout niyo ba yung kay Ma'am Charina? Wala pong araw. Yeah. Merong bisita sabi ni Ma'am Charina ay si ito. Marjorie Malakad. Yan, shoutout kay Marjorie Malakad. Kila Ma'am, ayan. And ganoon din, shoutout ko yung bisita ni Ma'am Aba, nanonood from Victoria City, Negros. Oh. Yan, meron tayo si Maria Salve
Yan, shoutout sa iyo. Kasama yata yung pamangkin po Amen. ni Ma'am Aba, si Amen. Cristiana Joy Hunsay. Yan. Amen. Shoutout po sa inyo, sa mga taga-Negros dyan. And again, I keep tuning in. It's always a great blessing na may ganito tayong programa. Tandaan nyo, Team Focus, it's always a blessing that you have this kind of program. Amen. Shoutout ulit, kaway-kaway yung mga nasa dito sa ating live studio Live audience. studio Yan, audience. yan. Magandang gabi sa inyo. Yo. Sir, Yan, may amen. pahabol daw, sir. Ah. Si John Erlostero, sir. Mga taga-TUP daw, mga kaklase niya. Nanonood. Sa school siya, sir. Nanonood. Shoutout. Amen. Shoutout Shoutout sa sir. mga Shoutout sa inyo. kaklase ni Brother Earl Jan. Magaling yung basketball. Shoutout din sa kapapasok lang at sa kagigising lang. Jairus Indaya is watching. Amen. May mga ministry to, ha? Magandang Amen. gabi. Yes, sir. Shoutout sa iyo. Ganun din sa Galing mga talaga. nasa Nagsusolo. Google Meet crowd natin. Yan, sa Google Meet crowd. Wave your Kaway, hands. kaway. Kaway lahat ng mga nasa Google Meet Si crowd Pat natin. nandyan. Yan, Sa mga amen, ano, amen. May Yes. Mga taga-mission, Sabang Dalaga. Sabang Dalaga, sa Cagayan, Yan, and yan. sino pa yun nandiyan dyan sa mga missions na? Dalawa lang sila yata na nandiyan dyan, no? China. James. Yan. Shoutout sa James. Sa China. Hula ko, sir. Lumaki sa farm niya. Bakit? Saan ba siya nag-aaral? Yung kasama niya galing Africa. Sino? Sino? Yeah, hindi. Anyway, yan. Sa mga Sabang Dalaga. Again, ay maraming salamat sa lahat ng mga nasa missions. Yan, yun, nandiyan dyan sa mga area. Also, sa mga area stations. Magandang gabi rin sa inyo lahat. Thank you for being with us. And ako'y, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay nakatapos ng isang buwan muli. And papasok na naman Mabilis tayo. Mabilis na. Papasok na naman tayo sa panibagong buwan. Hero, tapos na yung May? Yes, tapos Tapos na na. Ganun lang kabilis. Tapos na. Kaya nga, itong darating na June, siguraduhin nyo that you still have the right force within you. Amen. Amen. Kaya wag na wag nyo kakalimutan yan. And of course, ay patuloy nating pasalamatan ang Panginoon na patuloy niya binibigyan tayo ng resources. But I would like to encourage everyone, Team Focus, sa mga pinag-iipunan natin to be a blessing on this ministry. Yeah. Tandaan nyo, may project tayo. At naway, magamit na natin yan this coming anniversary ng Amen, Team amen. Focus na Stay Alive Amen, program. amen. Alright? Bigat na nung So, pagkakasya. kaya sa mga group leaders, shoutout sa mga group leaders natin. Update tayo kung magkakano na yan. Alright? So once again, thank you for being with us, Team Focus. Sa lahat ng mga sumubaybay sa amin na mga nasa Facebook Live na North, South, East, and West Corner. Thank you for staying alive with us. And kami nananalangin at naniniwala na so the next month ay magkakasama pa rin muli tayo. Alright? So ngayon ay dito na muna natin tatapusin ito. And on top of all of this, lagi po namin sinasabi, to God be the glory. All right, have a blessed evening, everyone. See you on the next episodes of our program, Saying Alive. God bless you all. Peace. And Christ only saved me from burning eternally. That would have been enough. But beyond my Lord's mercy, He pours out His grace, a cup running over, renewed every day. By His grace, He gives you wisdom for the questions of God. By His grace, I am His joy down deep inside. By His grace, I can pray and plead my case. He not only gave me His undeserved mercy, He gave me
I was not only saved to be left in my ways. I've been set out to serve God, equipped with His grace that gives me wisdom for the questions of life. By His grace I have His joy down deep inside. By His grace I can pray and plead my case. He not only gave me His undeserved mercy, He gave me His boundless, wonderful, the matchless grace of Jesus. Greater far than all my sin and shame, for the wonderful grace of Jesus reaches me. He gives me wisdom for the questions of life. By His grace I have His joy down deep inside. By His grace I can pray and plead my case. He not only gave me His undeserved mercy,